Welcome to Kabayan Channel. Yan mga kabayan, tapos na po ako mag-layout sa gagawin naming bahay. Ito po yung lote na nililayout ko. Lunes pa lang ho kami dito nag-umpisa. Bali yung harapan nito, ang lapad ay 11 meters. Tapos ang pahaba naman ng lote na to ay bali 20 meters ito. Yan na dito po tayo kumuha ng eskwela sa muhon na to, sa right side na to. Lagi po nating tatandaan na pag kukuha tayo ng eskwela sa gagawin nating bahay, kailangan nakasentro lang tayo sa muhon, kasi yung kalahati ng muhon sa kabilang property yan, yung kalahati, yun lang yung magiging property line ninyo. Yan, at dapat po gagamit tayo ng plyboard o pinulik sa pag-ieskwela. Ganon din dito sa harapan, dapat nakasentro ka lang sa may muhon, punta roon. Yan, bali dito ako kumuha sa right side ng eskwela dahil magkaiba ang laki ng lote na to. Yung likod ng lote na to 10.3 meters, dito sa harapan 11 meters, kaya dito tayo sa right side ng eskwela. Kaya bali magkaiba ang lapad nila. Itong tansi na to nakasentro to sa muhon. Bali ito na yung magiging finish natin ng ating plastering. Ngayon ang gagawin natin, i-adjust na lang natin ito ng 1 inch para sa buhos ng mga kulong, para pag nagpalitada man tayo, ito na yung susundan natin na para sa plastering, itong tansi na to. Yan, nakaapat na po kami ng hukay. Bali dalawang helper lang yung naghukay na yan. Ayan sila, kasama na ito sa 5 days namin nagawa, pati yung barracks at saka yung budiga namin. Ayan, dalawang skilled, dalawang helper. Bali ang lote na to ay 11 meters by 20 meters. May swimming pool po ang harapan na to. Yan, sana suportahan niyo po yung channel ko, at marami po akong tuturo na kung paano mag-layout ng bahay, lalo na pagdating sa finishing ng bahay. Ayan, madali lang namin ito matatapos kung sakali maayos ang panahon. Basta wag po natin, lagi po nating tatandaan na pag nag-i-eskwela tayo, kailangan gagamit tayo ng buong plyboard at o kaya ay pinulik, para yung gagawin natin na bahay ay hindi mawala sa eskwela. Yan lang po, at maraming salamat po.